Mga karos, kapusta po? Magandang araw po sa ating lahat. Ayan, meron nga po pala tayong gagawing video. Meron po kami nirenovate dito na isang 54 square meter na Irene Row House dito sa Lumina. Bali mga karos, itong unit na to, kadalasan pag 54 square meter, medyo malaki-laki ang budget dito. Pero since konti lang naman po yung mga pinagawa niya, medyo budgeted lang, mabibigyan po namin kayo ng idea na halos malinis na po yung loob. Meron na po siyang isang kwarto, may 3 bintana. Window grills po lahat ng bintana niya. Pinalitan din po namin ng mga mas matitibay na jalousie yung kanyang mga bintana. Which is yung mga dating jalousie niya, yung ordinary lang. Tapos ginamitan din po namin siya ng mahogany solid door. Renovate din namin at pinaganda namin yung toilet and bathroom niya at pinalitan namin ng sliding door. Doon naman sa back extension, since budget nga lang, gumawa lang kami ng isang kitchen counter na naka-tiles na. Bali yung buong floor area nito naka-tiles na. Bali yung kanyang harapan ng bahay ay naka-flooring lamang. So wala pa po siyang bakod, wala rin pong bubong. So ito mga ka-row house, itong video na to, kung sakaling may 54 square meter kayo na bahay, tapos gusto nyong pagkasyahin lahat, pwede yung ganitong setup muna. Kasi sa ganitong setup mga ka-row house, kahit naman paano, magagamit mo na po ng maayos yung bahay. So ito, meron po kaming nirenovate dito, nasa 300,000 po ang budget dito. So pakipanood na lang po. Pati po yung bubong pala nito hindi na nasama sa video. Inayos din namin, win-waterproof namin. Then in-applyan din po namin ng mga sealant. Bali mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Ito nga po pala yung aming nirenovate, bali labor materials nito. Nasa 300. Ang meron nito, may back extension siya, may corner extension siya. Total of 54 square meter. So enjoy watching mga karos and tara! Ayan mga karos, nandito na po tayo. Bali ito yung tinutukoy natin na bahay. Okay, bago tayo mag-umpisa, so ipapaliwanag po muna natin yung details nitong bahay. So ito nga po palang bahay na to ay nakabuild na yung 22 square meter floor area nya. Ayan, bali nag-flooring na lang po tayo rito. Itong flooring na to ay sadyang ganito lang. Bali tinulungan natin si client owner na mapagkasya yung kanyang budget para po dito sa house renovation niya. Ang balak nila rito, itong harapan po ng bahay na to ay grills na lang. So wala na po siyang mga poste. Bali yun na yung magsisilbing bakod niya, yung mga grills. Ayan, tapos magkakaroon ng bubong balang araw. Ito po yung ginawa nating extension dito. Pero kung tutuusin lang, pwede pa yan sakupin hanggang dito sa gilid. Pero ito lang talaga yung pinagawa nila. Okay, sa details, meron po siyang canopy. Yang gawa po sa tubular at saka long span. Tapos dito po sa kanyang window, meron po siyang 3 bintana at 2 pintuan. Isa sa porch or sa main door, tsaka dito sa may corner. Bali pinturado rin po ng beige yung kanyang exterior. Tapos yung likod niya, yan, naka waterproofing po yan. Ang ginamit po ng mga flashing po dyan is 0.5 makakapal. Tapos yung gutter natin 0.5 din na smoke stainless. Tapos yung sa extension nya, ang ginamitan naman natin ng long span na 0.5. Yan, bali makakapal po lahat. Yung window grills nya, yung hindi po makakapasok yung braso ng tao. So parang hanggang dito lang. Ayan, ganyan lang siya, masikip na. Naglagay din po tayo ng ilaw dito, pero receptacle na lang yung gusto ni Sir John. Pero maaari pang palitan niya na mas maganda yung downlight or yung canopy. Tapos yung mga bintana niya rito ay gawa po sa jalousie, pero glass and aluminum na. Yung flooring niya wrap lang, yan makikita niyo rito. Yan, tapos palitada lang din po yung pinakagilid. Yan. So naka-design na po to. Kapag pinagawa niya is dire-diretso installation ng tiles. Yan, so medyo kinapos lang sa budget si sir, kaya hindi pa naipatapos. Tapos dito naka-design na to ng floor drainage. Tapos kapag nagawa na po yung installation ng tiles, saka naman po magpapagawa siya ng rampahan or ramp up na gawa po sa bakal para sa motor. Dito nagabang kami ng faucet. So medyo nakausli lang muna siya para just in case na pwede niyang papalitan yung location, madali naman pong gagalawin. Okay, ganito na lang po muna yan. So same lang po ng design ng window grills, yung ginawa dito sa harapan at saka sa may corner. At yung jalousie ganun din. Okay, yung details naman sa exterior. Yung floor area niya, naka-tiles po, gamit po yung ivory na 60 by 60.
Hindi na po namin ginalaw yung kisame. Kung ano po yung inabutan natin, yun na lang po. Yung ginamit na pintura po dito is a tool white. Sa baseboard naman po, baseboard lining ginamit natin is a chocolate brown. Tapos sa pinturado naman po ng QDE black, yung pinto, hamba at saka yung mga window grills. Yan. Tapos itong makikita nyo, hinilamusan lang po namin ng beige yan. Pag sinabing hilamos po, pinasadahan naman po. So wala nang ibang ginalaw. Yan, pasok tayo sa loob. Yan, bali meron lang pong isang ilaw yung bawat area rito. Dito sa living area, so isang ilaw lang na round ceiling. Dito naman po sa may dining area, isang ilaw lang po na round ceiling. Ito po yung kanyang kwarto, 1 bedroom lang po to. Ang sukat po nito is 180 by 3 meters. Yan po yung sukat niya. Tapos gumamit po kami dito ng solid door na mahogany. Tapos semi-varnish po yung pagkakapintura niya. Lever type door na. Ayan. Sa mga windows, ginamitan po namin to ng Korean blinds. Bali dark gray yung napili po nila sir at nila mama. Yan, may mga outlet na rin. Additional outlet. Tapos meron po tayong abang ng outlet para po sa aircon. Yan, round ceiling. Ganun din yung mga pintura, neutral lang. Bali lahat po ito sa tool white. Dito naman po sa kanyang toilet and bathroom, naglagay po tayo ng isang sliding door po rito na gawa po sa aluminum. Yan, naka-exhaust fan din po siya. Ang ginamit po natin na ceiling dito is sa PVC panel. Sa ilaw, isa lang na round ceiling. Black series po yung kanyang mga accessories para sa toilet and bath. Tapos isang water closet. 60 by 60 na may haspe. Ang ginamit po natin na glossy type na tiles para sa mga wall. Dito naman po sa flooring, 30 by 30. Tapos stainless type na floor drainage na medyo mahaba ng konti. Yan, may towel bar, may mirror, shampoo holder, soap dish, tsaka yung shower set. Sa setup nila sir, ang gusto nila magkaroon po ng counter dito balang araw. So since kapos na nga po sa budget, kaya ganito lang po. So pinatibag na po nila to. Tapos pinatira po nila yung bahagi ng portion ng wall na yung pababa para magsisilbing dining area po yan balang araw. Yan, may nakalawit na wiring dito para naman po to sa ilaw na ikakabit nila balang araw. Yan na. Buksan natin muna yung pintuan dito. Patayin muna natin yung exhaust. Dito naman, ito naman yung magiging kanilang kitchen area. Ayan yung kitchen area. Medyo maliit lang to. Bali 180 cm by 60 lang to. Tapos ang ginamit natin dito, semi-granite na glossy na batik na light gray. Ayan. Tapos naka-tile trim din po siya. Mga sidings niya, ganun din po yung tiles na ginamit natin. Medyo maliit lang po yung lababo, sakto lang according sa kagustuhan po ni client owner. Yan, tapos gumamit naman po tayo ng pang-box flush dito na 30 by 60. So hanggang dito yan kung mapapansin nyo, kasi pagka nagpa-install na po sila ng cabinet, susundin lang po yung layout na yan. At doon naman po banda yung pinaka-range hood. Yan, may mga abang na wiring na po yan, just in case magpagawa po sila ng aluminum kitchen cabinet sa taas at saka dito sa baba. Tapos itong tubo na to na makikita natin, abang na po yan sa taas para dyan na po i-connect yung ating ducting para sa exhaust fan. Bali yung hihigupin ng exhaust fan, diretso na po yan hanggang dun sa bubong sa taas. Tapos may abang na rin po pala yan na isang single outlet para po sa range hood, refrigerator para dito naman. At saka dito naman po, kailangan po nila ng additional outlet dito para convenient nila magagamit yung rice cooker, washing machine, or oven. Rice cooker, blender, or oven, yan magamit nila. Tapos dito rin, may outlet din tayo dito para sa refrigerator. Yan. Window, Korean blinds. Pintuan, QDE block din yung ginamit natin na pintura. Itong part ng area na to ay magiging laundry area. Kaya ito, may abang na tayo ng tugang outlet dito para sa automatic washing machine. Tapos single valve, yan meron na tayo dito.
And for drainage, bali ang setup nito, magkakaroon pa ng isang sliding door po dyan balang araw. Sliding door para or isang ano na lang po, enclosure banda rito. Ang ginamit namin na kisame dito is hard deflex lang. Yan, hard deflex sa kisame lang po to. May 4 na pin light po to. 4 na pin light hanggang doon sa dulo at saka isang exhaust fan. So ayan po, ito po yung nirenovate po natin. Sa structural, ito po ay merong back extension hanggang corner. Ayan. Tapos sa interior, ito po ay may 1 bedroom, tapos merong installation ng tiles, overall paint, at saka yung improvement ng ating toilet and bathroom. Also, naglagay na rin po tayo ng ating kitchen area, which is nandito po banda. Then laundry area natin. Ito, sinadjust ko kila sir, dapat to naka-tiles. Yan, since kapos na nga po sa budget, kaya ganito na lang po yung kinalabasan. So marami pang igaganda tong unit na to. Since ang option lang naman po nila ay matirhan na ng maayos. Kapag ganito yung setup, okay na to. Yan, maayos ka lang makakatira dito. Ang kulang na lang po gamit. So ito, may balak po sila rito balang araw. I-extensionan po nila to para maging dining table. Kapag nakaipon-ipon na, yun, matutupad po yun. Sa ngayon, siguro gagamit muna sila ng dining table pansamantala. Yan na. Yan, ito yung bahay ni sir. At saka ni ma'am. Yan, sa mga ano po, sa may mga nagbabudget, swak na po to. So ganitong setup. Yun nga lang, medyo kulang pa rito dahil wala pang backup na. Ayun mga karos, shoutout nga po pala kay Sir Jojo. Yan, shoutout kay Sir Jojo at sa partner niya. Also shoutout din po sa mga kasama natin na nagtrabaho po dito overtime. Yan, overtime lang po namin ginawa tong bahay na to hanggang sa matapos. Wow. Yan. Meron nga din po pala kaming ginawang bahay na up and down na umabot din po ng worth of 300,000 plus. Kaso nga lang, wala naman po yung extension. So ito meron po. Yan, may structural finish po to. So doon, kung gusto niyo pong mapanood yung video na yon, isa po siyang Angeli Inner Unit. Ilalagay ko po rito, ipopost ko po rito sa screen. Sa mga makakapanood po, bisitahin niyo po para magkaroon din po kayo ng idea sa interior design at saka sa budget. Ayan mga karawas, hanggang dito na lang po muna. Ayan, ganda. Kahit pa paano, di ba, ang ganda. Ito pag nalagyan po ng railing, ito mas maganda. Ayan, kailangan dito may bubong talaga. Lalo na rito, kailangan may bubong siya. Ayan mga karos, maraming salamat po muli sa pagsama ngayong araw. Sana po ay nabigyan na naman po namin kayo ng idea regarding po sa mga house renovation. So ito nga po pala, shoutout kay Sir Jojo at saka sa partner niya. Maraming salamat po sa opportunity na pinagkaloob nyo sa buong tropa. Mga karos, siya nga pala, nagpapasalamat din po ako sa buong tropa kasi nung ginawa to puro overtime hanggang sa matapos. So again, kung nagustuhan nyo po itong vlog natin ngayon araw na to, please huwag kalimutan mag-iwan ng like. Pakishare na nga rin po pala para dun sa mga nangangarap magkaroon ng bahay kahit maliit lang, ay mapapaganda po natin. So paano mga karos, kita-kita na lang sa susunod na video. God bless po sa ating lahat. Ito, ingat po palagi. Paalam po muna.